Magandang hapon po sa lahat. Personally, I'm Leo Songkip from Davao and vlogger also. And matagal na po akong nagpapisa. And gusto ko po yung i-touch yung kasi sold out po ako sa Itik Pinas, no? Nag-start po ako ng papisa dito sa Davao. That was dito sa Pateros. Ito yung 2012 nag-pondo ang USDP card, USD, para gumawa ng isang programa ng pagpapalahi o breeding ditong Pateros natin. Kasi nga, may problem tayo doon sa quality kasi nung araw, di ba pa magala, re-range naman yung itik natin. So ngayon, nag-confine, lumaki yung investment, inputs, So, yun po, yung management, yung oras nyo na binibigay. Pag ang itik hindi nakakain sa tamang oras, bawas na agad yung production niya mamaya. Ng market, nakakuha ng market share sa buong Davao City, no? Nakakuha ng market share sa balot around 90,000 eggs per week. Tapos sa salted egg, nakakuha din tayo ng 1,000 eggs. may buntag mga farmer dito sa Davao City. Guys, privilege ta. Nga naman, nag-appeal po ta diri sa meeting sa Davao Itik Pinas Association. First General Assembly meeting diri sa alang association, which is appeal ta. Nga siyempre, appeal po ta sa kaon karon. Na-adiri sa sultan karon. O na-adiri ang mga membro, o siyempre, appeal po ta. Napodiri ang mga kanan, no? Mga VIP diri sa Pinas. So tara guys, let's go. O siyempre, mahinabi na toron karon si Doc Rene Santiago, katong scientist sa Itik Pinas sa Philippines. Siya yun ang nag-original, nag-crossbreed ani. So mahinabi na to, privilege ko ni guys, kaya makita yun na to siya. Kaya maulat ang i-promote, no? Itik Pinas. So nasa sulod, kubanin mo ninyo. Tara, let's go. Magandang hapon po sa lahat. Personally, I'm Leo Songkip from Davao and vlogger also. And matagal na po akong nagpapisa. And gusto ko po yung i-touch yung kasi sold out po ako sa Itik Pinas, no? Nag-start po ako ng papisa dito sa Davao. That was 2016 pa, no? Nag-start ako 2016, yeah. Lalo akong ginaganahan po ngayon kasi nag-tie up po kami ni Rich Bahaya. Yan. And right now, nakapag-produce tayo ng 3,000 in ducklings in every 2 weeks. Wow, Northern Mindanao, ganun. So bukas uli, may may 5,000 ulit tayong i-hatch bukas. So, i-touch ko po doon yung kasi alam ko naman po na si Itik Pinas saka si Pateros kasi nag-iikot po ako. Ano po yung kay Doc Rene, yung kaibahan lang po talaga in general po in my question. Ano po yung kaibahan po yung Itik Pinas compare po sa Pateros at bakit tangkilikin po sa mga mga farmers natin? Ito po pagkalahatan. At least andun na po yung andun na po tayo sa quality po ng itik. Maraming salamat po, Doc. Actually, itong Itik Pinas ay kinuha lang natin doon sa Pateros. Ito yung 2012 nag-pondo ang USDP card, USD, para gumawa ng isang programa ng pagpapalahi o breeding ditong Pateros natin. Kasi nga, may problem tayo doon sa quality kasi nung araw, di ba pa magala, re-range naman yung itik natin. No? So ngayon, nag-confine, lumaki yung investment, inputs, feeds, housing, at saka yung quality nga ay hinahanap na rin. So nagpondo yung Picard ng 2012, binigyan kami ng pondo to develop itong lahi. So basically, 4 years yung ginawa natin.
And then, kuha lang tayo dito sa itik natin. Originally, 4,000 exit. Wow. Doon sa Pateros na itik. 2012. Pinisa natin yon, no? Tinignan natin ano yung characteristic niya, ano yung from egg to breeders, no? Tinignan natin yon. So, nakita natin na merong characteristic pala talaga na pag pinili mo ito, meron kang improvement na magagawa. Una, ang criteria natin dapat pare-pareho itsura. Kasi pag may lahi, anong lahi ng Pilipino? Kayumanggi. Kayumanggi. O, diba? Pero nagluta tayo. Ayan, the story. Hindi na kaya to. So, pero kayumanggi. So, dapat ganun din yung lahi na i-develop natin. May certain characteristic na unique sa kanya. Wow. Eh, yung itik natin, di ba yung Pateros, iba-ibang kulay. Parang piyesta sa Kadayawan. Oo. So, parang anong lahi siya, di ba? Okay lang yan, Pateros. Pero kailangan may identity. Nakita namin na common color niya is yung brown at saka itong itim. Dinisregard na namin yung ibang kulay. No, may puti yan, may iba-iba. Yeah. So, black at saka tatik. And pinurify natin siya base sa body weight. So, kasi kailangan pagka-layer ka, dapat maliit lang katawan mo para maliit na kain. Parang white leghorn, di ba? Yung sa commercial na white leghorn. So, minintay namin yung body weight, sinabi ko nga kay nasa babae, 1.3 kilos lang, 1.1 to 1.3. Sa lalaki, 1.35, 1.1 to 1.35. So, pagka lumampas sa timbang na yon sa 18 weeks old, hindi na namin sinasama sa breeder. Yung below that, hindi na rin namin sinasama. Kaya body weight niya na uniform na rin natin. Na gano'n ang timbang. Anong mahalaga pa dito sa itik natin? Dapat marami siyang pangitlog. So, pagkaraan ng 18 weeks, pinili namin, nilagay namin sa isang, hindi ko sinasabi gawin ninyo to, ha? Mahirap to. Binigay na namin sa inyo yung pinili natin para kami na. Wow. So, gumawa kami ng una, 300 families. 1:5. Isang lalaki, 5 babae. 300 na pamilya yun. 300. Pinili namin sa kanila, after 20 weeks na nangingitlog, 5 months na nangingitlog, pinili namin, sino pamilya magagaling mangitlog doon? Tapos doon kami kumuha uli ng itlog na pipisahin. Meaning, galing siya sa maraming itlog. Na pamilya, hindi individual. So, ganon. And then, dapat malalaki itlog kasi requirement sa balot malaki itlog. Pag maliit, parang bitin. So, kaya makikita nyo, yung itik Pinas, yun yung characteristic niya. Malalaki yung egg niya. Pag nilagay mo sa tray, halos pare-pareho na siya, di ba? Yung Pateros natin, pag nilagay mo sa tray, iba-iba ang laki. Iba-iba pa kulay, iba-iba itsura. So, yun yung kailangan natin with developing the breeds. Hindi naman nakuha ng isang generation. Nakuha natin yan 3 to 5 generation. At napatunayan natin in 2016 na meron na tayong itik Pinas kaki, itik Pinas itim. At pag pinag-cross mo yung dalawa, di ba? Yung ginagawa natin na nakukuha nyo, para kasi di ba lagi sinasabi, baka inbred na yan. Dahil nakatawag kasi wala namang breeding. Eh ngayon, napakadali na ninyong mabura yung inbreeding. Kasi kung suggest natin na ang alagaan ng mga farmers, yung kayumanggi. Kukuha ka ng lalaki na kaki at ibibreed mo sa babae na itim. Ang anak nun, yun yung kayumanggi, yun yung paitlogin natin ng marami. Crossbred. So tapos na agad yung inbreeding mo, wala ka na inbreeding doon kasi hybrid vigor na yung nakuha mo. Sa kulay lang, pwede rin natin gawin. At dito kayo banggi, yung qualities ng kanyang mga magulang, marami mga itlog, balitang katawan, malalaki yung itlog. And on the part ng mga farmers, ibibigay mo na lang talaga yung requirements niya. Compare doon sa sinasabi mong Pateros na wala namang pinili. Parang tayo lang din yun, may maputi, may maitim, kaunti. Pero
nangigitlog na. Yun. So, pag wala kang pinipili, wala kang improvement na magagawa. So, yun lang po yung na-contribute ng project, ng proyekto. 2016 na until now, kaya nga po natutuwa kami sa tulong ng Salimano at saka ninyo rin, ng grupo, meron na nag-a-adopt ng government investment na nakakatulong sa inyo, sana. Siguro naman, sana magamit po ninyo yon kasi investment din po ng government. Yun lang, ang pinagkaiba niya, may selection, siya, hindi siya pinresa kasi may Cherry Valley, may Kaki Campbell, may Chaya, Taiwan. Kumuha ba tayo para i-cross yun? Hindi. So, ito purong Pilipino. Yun. So, kaya yung name nga, tinaka natin na Pinas siya. So, hindi siya binrate ng ibang lahi. It's coming lang doon. Sinelect lang natin. Kaya, okay din. I-maintain natin yung mga pateros kung okay lang, like pagala. Pero ito nga, yung Pinas natin, ito yung maiko-contribute naman natin para sa yung pagkasabi sabi ko nga, kailangan kompleto yung four stand ng isang table kung yun yung business natin. Pag kulang yung lahi, pag yun pa lang, mali ka na, parang paano katatama dun sa iba. So, kailangan, isabi mo na tama sana yung lahi, siya yung lalapatan mo ng pagkain, siya lalapatan mo ng housing, and siya lalapatan mo ng health and prevention program. So, kung kompleto na yon, tingin ko, wala naman chance na succeed yun. Yes! Thank you po. All 8 months old. Ang hindi po talaga natin, Pinas, mag-start mag-lay ng egg yan, 4.5 to 5 months. Parang isa, dalawa, gano'n. 5 months, mga 5 to 10%. Na kung maganda yung pag-alaga mo from day old hanggang 5 months. Pagka hindi maganda yung pag-alaga mo from duckling to 5 months, medyo nag-extend siya hanggang 6 months. So, meaning, 18 weeks, 20 weeks, 5%. Pag 25 weeks o 6 months siya, dapat nasa 50% na siya. Ang normal card po, but then 28 weeks, ilan ba yun? Divide sa 4, mga ganun. 7 months, dapat nasa peak na siya ng 80% or above. 80% and then 30 weeks. 30 weeks, nasa peak na talaga siya ng mga 85 to 90%. So, yun po yung ideal sa kanya. Ang card po talaga, mag-start sa 0. Hindi lang natin alam kung kailan yun, pero the ideal is 5 months old. Talagang 5% siya. Tapos, mabilis yung pagtaas niya na yan. Hanggang 30 weeks, nasa peak na siya. So, in the period of 5 weeks, 20 weeks, 10 weeks, 2 months, dapat nandun na siya sa itaas. Tapos pag nasa itaas siyang gano'n, dapat tatagal siya ng mga 2 to 3 months. Medyo bumababa siya, 80%, 90% ka. Out of 1,000, dapat minsan isang araw lang yun, mga 980x. No? Isang araw lang yun. Pag araw-araw yun, makakabili ka na ng ibang Fortuner. So, ganun po yun. Hindi talaga siya, medyo gumagano, umaalong siya, pero hindi dapat pababa masyado up to 70 or 7 less pa. Dapat siya, pag nasa edad ng 25 weeks, 28 weeks, pag-add ka ng another 2-3 months, dapat above 80% siya. Pag ganun siya, ganun daily, misa tataas, bababa, tataas, pero sana hindi bumababa. Yun yung tinatawag na peak ng production. Hindi mahalaga yung 980 out of 1,000. Isang araw lang kasi yun. Ang gusto mo yung mahaba na more than 80% siya. Opo, yun po yun. So, yung sa inyo po, ilang heads po yun? Ilan po yung inito? Ayun, ayun. So, konti pang hilot, kakausapin mo sa umaga, huwag pabubulabog sa gabi sa umaga, sabihin mo, kumain ka ng marami, para mamayang gabi, mangitlog ka.
Hindi ko lang alam, baka mamaya may nagnanakaw na sa gabi, hindi ko alam. Hindi naman sa alam. Pero yun po yun, nasa 80% yun po yung peak niya. Sana mahilan nyo, makakuha ka sana out of 100, mga 95 eggs, in one day. Ano, meron po gano'n na talaga. Siguro, sa part of kami nakanganay. Sa Luzon, tawag doon, yung mga first timer, talagang medyo hindi pa ganong gamay. Ang mahalaga dyan, kumain yung itik mo para mag-itlog siya ng gabi. Cool, sabihin mo, tignan natin sa pitch kasi konti na lang yung binibigay ng itlog. Ang tendency nyo, bababa diretso yun. Kasi mas walang itlog, mas malakas siyang kumain. Kasi kailangan niya magpuho ng itlog. Pag maraming itlog, puno yung katawan niya ng itlog, konti lang minsan yung makainin. Out of 1,000, kumakain siya, out of 1,000 net, 1,100, kakain siya ng 2.5 to 3 bags in a day. So, mga average 135 grams, kung isa mabot ng 140, pagka konti itlog, pagka naman maraming itlog, mga 130 grams per head per day. So, tinambol nyo, timbangin nyo. Ilan nyo, pati lalaki, ilan po yung alaga niya? 100? Kasama na yung lalaki. Kasama po nyo yung lalaki, i-divide nyo sa 130 grams, multiply nyo sa 135 grams, sabihin natin kung ilan yung alaga niya. So, 13.5 kilos dapat ang kinakain niya. Ayun. Pagkakulang pa, dagdagan mo kasi kailangan niya mag-produce ng egg. Mas gusto yun. Ang mahirap, pag may natin ang feeds. Hindi tinitipid kasi yung egg pa ng ayun, yun po yun. Nasa edad naman po yung itik nyo na 8 months. So, tataas pa po yan. Makikita nyo, magugulat kayo sa isang umaga. Ako, ang daming itlog. Naging 200. Magpupulutin ngayon. Bukas, 200. So, tama po yan. Iyan na lang ninyo experience. Ang mahalaga, as ma-maintain nyo yung healthy ng alaga at saka ma-sustain nyo. Malinis lang yung tubig. Tapos yung beddings niya, komportable siya. Ang itik, medyo may yung painit. Painit. Yung mainit, bihingan sila. Pag mainit yung pulungan. Lagi siya nasa tubigan lang. Problema, nakakalimutan niya kumain. So, I don't know kung paano yung panalamigin, yung area, either doon sila sa labas. So, para kumain siya. Tayo rin, pag sobrang init, hindi tayo galing nagkakain, babawasan yung intake natin. So, pag nabawasan ng intake, medyo bumabawas din po sa mga. Ay, balik. So, yun po, yung management, yung oras nyo na ibinibigay. Pag ang itik hindi nakakain sa tamang oras, bawas na agad sa production niya mamayang gabi yun. Yun lamang po at maraming salamat. Si Christine at yung nutritionist ko siya. Maraming salamat po, Doc Rene. Malaking tulong po sa association itong regalo niyo po sa amin. Sabi ko nga, magdadala si Doc ng giveaway. Sabi ko sa kanya, Doc, certificate ihatag kay Sir Res Bahaya. This certificate is dili lang ni siya para sa iya, pero para sa atoa. Kay makatabang ni siya, especially sa ato awarded. So, cover mo ba si Doc Rene na mag-award certification for Sir Res na siya ang breeder of Itik Pinas sa Davao City. So, importante rin especially sa mga kapalit o mga zero na ilang mapalitan is ikan yun sa or legit yun na Itik Pinas ang breed. So, Doc Rene, excellent. Sana magamit ninyo yung lahi na nagpupunta sa mga programa. Maraming salamat. Congrats, sir. And additional
Ay, nato na Debbie! Ako, Be! Ay,